Today it's December 20 and it's 6 days of our Simbang Gabi. And look who showed up. As expected, that white top always showed up around halfway mark of Simbang Gabi. So, yep. White stop showed up. We're gonna go early today since there's the white stuff on the ground. Right, see you later. Again, tonight is December 20 and it's our 6th day of the Novena. Of course, Novena won't be complete without the white stuff on the ground. And usually, this white stuff comes on 4th to 6th day of the Novena. So it just came right on time. Now for the remaining 3 days, for the remaining 3 days, I guess we're gonna have to deal with the negative double digit temperature. Ang ating ibalik ko sa araw na ito ay just a continuation of yesterday's gospel. Because if pinaalala ko yung kahapon, ang ating ibalik ko kahapon ay tungkol sa pagbabalita ng anghel kay Maria. At sinabi ng anghel kay Maria na siya ay makikita at because babasa niya yung Espiritu Santo. And Mary was a little bit perplexed because she said she's a virgin and she doesn't know any man. And the angels, in order to para patunayan sa anghel kay Maria na totoo na sinasabi ay ang binigay niyang proof ay si Elizabeth. Tinanong ang iyong pinsan si Elizabeth, matanda na, oo, pero pinagkalooban siya ng anak sapagkat walang imposible sa Diyos. At nalaman ni Maria na nabuntis ang kanyang pinsan si Elizabeth. May dumaris na kaya nung malaman ni Maria, agad-agad, nagmamadali siyang pumunta sa bundok ng Judea upang bisitahin ang kanyang pinsan si Elizabeth. The gospel today is the visitations of Mary. Naalala ko tuloy isang pare na nagbisita ng isang nursing home. Isa sa mga nursing homes, at yung binisita isang matandang parishioner, pagpasok niya, the first time na bisitahin ng matandang parishioner, pagpasok niya doon sa kwarto ay umupo siya sa malapit na sa bed ng matandang ng kanya ng parishioner. At pag niya nakita niya yung bowl of peanut, yung mani, kumuha siya ng isa at kinain niya. Tapos habang nagkikwentuhan siya, nakipagpintuhan siya na pintuan nila at habang nakipagpintuhan siya pahintuan, naman yung kain niya, basta naman yung kinakain niya. Tapos sabi nung magmula tayo ng kwentuhan, sabi nung parang, ay,
pasensya na po, naubos ko yung maninilyo. Sabi mo nung matay, hayaan mo na, ito, pwede mo siyang kainin. Ganyan talaga, mananatilan naman dyan kasi wala akong ngipin. Sapagkat ang ginagawa ko, kapag kinakain ko yung chocolate, ang binabalik yung mali. Kaya pag nagbisita pa ako sa mga personal, nag-iingat din po ako. Nag-iingat naman po. But anyway, kaya nung si Maria ay agad niyang pinuntahan ng kanyang umpisa. Alam niyo po ba kung marahil ay kung bakit pinisita nagmamadaling umalis si Maria? And pagkabilita ng Anghel, hindi nagsayang si Maria ng pagkakataon at agad siya pumunta sa bundok ng Judea, nagmamadali siya. Paragay ko, maraming reasons kung bakit si Maria ay umalis agad. Sapagkat palagay ko, ang una niyang reasons ayaw niya magkasala yung mga marites. Sa palagay ko kasi, kung nalaman nila na buntis si Maria, parang ano nangyari kay Maria? She doesn't want to be an instrument ng kasalanan ng kanyang kapwa. Probably that's one of the reasons. Maaari kasi kapag kung baka sabihin ng mga tao, kapag sabihin ni Maria na ako ay magiging ina ng Diyos, nobody will deliver. Nobody will deliver. Kaya palagay ko siya ay pumunta upang magtago, para magtago, para ganun din nangyari kay Elizabeth. Kung natatanda niyo nung Thursday, yung the gospel of the Annunciations to Zacarias, alam mo nangyari kay 5 buwan siyang nagtago. Elizabeth hid herself in seclusions for 5 months. Kasi baka sabihin ng mga tao, kapag sinabi na magiging ina ako at magliliha ako, sasabihin ng mga tao, sino kasi sila na ito ng ulo? Posible po yan. Kasi naman iniwala, alam namin buo ka at alam namin matanda ka at hindi ka na pwede mag-anak. Kaya nung hindi na nila itago yung may proof na sila na buntis na siya, saka lamang lumabas si Maria. Kaya hindi alam ni Mary, kaya hindi rin nalaman ni Maria na buntis yung kanyang pinsan for 5 or 6 months. Ang nagbabalita lamang sa kanya, ito na po yung inyong pinsan na si Elizabeth. 6 na buwan ng buntis. Hindi rin. Alam mo din yun, palagay ko kaya noong panahon na yun, sa palagay ko, matagal din yung balita. But Jerusalem is only 145 miles away, 145 kilometers away from Jerusalem. Galilee is 145, Nazareth, and 145 kilometers away from Jerusalem. Palagay ko, kung nalaman nila na buntis si Elizabeth, nakarating na kay Maria yung balita. But pero ngayon mabilis ka kasi malaki yung balita, isang post mo lang sa Facebook or sa Twitter, lahat ng mundo ay alam na ang balita. But during that time, it's not. 145 kilometers. Kaya nga marami, hindi ko alam anong dahilan ni Maria. But probably, isa nga yun sa dahilan, ayaw niya magkasala yung mga tao. She doesn't want people to commit sin. Na pag-chismisan dyan, kapag nagsismis sila, ay nagkakasala yung mga tao. Maaaring gano'n yung dahilan ni Maria. At hindi ko rin alam kung alam na ni Jose na nangyari kay Maria. Nalaman lang ni Jose na nangyari kay Maria sapagkat dinalita din sa kanya ng anghel. Kaya ang dahilan, palagay ko, kung bakit siya ang pinuntahan niya ay si Elizabeth, she walks for 4 days. Ang layo na wala naman ng kotse, wala naman ng aeroplano. Pero naglakad si Maria, probably kung di ba siya naglakad, sumakay siya ng dami o may makasabay siya. Pero mga minamang kapatid, Mary visit her cousin Elizabeth because they will understand each other. Nung sabihin ni Maria, nung sabihin ni Elizabeth kung kay Maria na buntis siya, maintindihan ni Maria sapagkat si Maria maintindihan ni Elizabeth na nangyari kay Maria. They will understand each other. I guess, my dear brothers and sisters, this is the first message that I would like to share with you this evening. When we say we need our relationship. We people understand that. We need the support of our own family also.
Kaya nga mga minang, don't burn your bridges with your family. Napakalaga mga minamahal mga kapatid, because your family, your own family can only understand you. Yun lang pamilya kaya doon sa mga bata, muna narito, yun lang po yung mga magulang ninyo. Minsan yung mga magulang, kahit anong gawin ng mga anak, only the parents can understand their children. Kaya napakahalaga ng relasyon ng pamilya. Because they will understand each other. It is the support of each other that Mary and Elizabeth that sustains them. Yun yung natin nagbigay ng katatagan sa kanila. Kaya naman naman ng kapatid, nung magkita si Elizabeth at si Maria, na puno sila ng kagalakan, they are filled with joy. Ang sabi nga ni Elizabeth, maano nangyari sa akin ito? Nagbisitahin ako ng ina ng aking Diyos. Mary brings with her joy and happiness. I mean, this is the second message that we would like to share with you this evening, my brothers and sisters. To bring joy to our brothers and sisters. So, kapag tayo nakita ng ating mga kapatid, sana nagdadala natin kagalakan. Bakit? Sapagkat dala-dala natin. That's not what happened to Mary and Elizabeth. Dala-dala ni Maria ang Diyos sa kanyang sinabi ko. When Mary walked from Nazareth to Galilee, it's probably the first Eucharistic processions ever happened. The first Eucharistic processions. Sapagkat nasa sa sinapupunan ni Maria sa Jesus at naglakad siya papuntang Jerusalem. At dala-dala niya ang sanggol at ang tinapay na si Jesus Cristo. The first Eucharistic, probably was the first Eucharistic processions that ever happened. He and Mary and Jesus blessed the way to Jerusalem. Kaya na napakalaga mga minamahal ng kapatid, na sana pagdalo natin sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, ay dala-dala natin yung presensya ng Diyos. Sapagkat kapag nakita nila, ay nakita sa atin ng Kristo. I know, my dear brothers and sisters, this is what happened to us. Ganito sana ang nangyayari sa atin kapag tayo ay dumadalaw sa ating mga kaibigan, sa ating mga pinsan, sa ating mga kilala o kaibigan o mga klase, sana nakita nila sa atin yung presensya ng Diyos. They may see through us the presence of God. We may have to bring joy to our brothers and sisters. Kaya nga mga minamahal ng kapatid sa gabing ito, ito yung rin sinasabi ng unang pagbasa. Sabi sa unang pagbasa, babalik sa napagkat, if you remember my brothers and sisters, at the first reading, if you pay attention to it, it is also the reading of ng unang araw ng Simbang Gabi, the first Simbang Gabi, na yung dala-dala yung kagalakan at babalik ang mga Israelita sa pagkakabilang bihag sa Babylonia na may kagalakan at dala-dala nila ang biyaya at kagalakan ng Diyos. I hope, my dear brothers and sisters, sa gabing ito, you can only bring that joy to your brothers and sisters, to your family. Kaya nga sa mga anak na narito, kapag umuwi ka, at you did not bring that joy to your family, probably it's time for us to reflect. If we have Jesus with us, if we bear God with us. Ganun din mga naman ng kapatid, sana kapag nasasabi ko kapag nakikita nila tayo, sana ay dahil natutuwa sila at nasisiyahan sa ating presensya. Sapagkat, ibig sabihin ito mga minamahal ng kapatid, dala-dala natin ang Diyos. Ang ikatlong bagay minamahal ng kapatid, it's a moment of encounter. Isang pagkakataon mga minamahal ng kapatid, na that every time we see our brothers and sisters, when Mary and Elizabeth see each other, and the child and their womb lived for joy, it was a moment of encounter. Nakatagpo nila ang Diyos sa presensya ng bawat isa. Kaya nga mga minamahal ng kapatid, there are a lot of encounters na nangyayari sa ating araw-araw. Probably in the supermarket, on the grocery stores, even in the parking lot. It is a moment of encounter. It is a moment of encounter with God. It is a moment of encounter with other brothers and sisters. Then every time we see the poor in the street asking for and begging for something, probably God is asking us
I remember, my dear brothers and sisters, yung kwento ng isang hari, nung minsan ay ito nangyari sa Pilipinas, at dumaan siya ng Jollibee at bumili siya ng isang pagkain. Bumili siya sa Jollibee at meron isang matandang lumapit sa kanya. At ang sabi nung nangingi siya ng nangingi siya ng pagkain. At siya may hinihintay. At ang sabi niya, is it the time? Tapos sabi niya, it was the moment of encounter with God. Ito na ba ang aking hinihintay o may hinihintay pa ako? The presence of God. My dear, I would like to end my homily today with this story. I don't know kung nakikita ko na sa inyo ang kwento nito. But anyway, meron isang matandang babae at napakita sa kanya, napakita sa kanya ang Diyos sa panaginip. At ang sabi ng Diyos sa kanya, binisitahin kita sa iyong bahay. Tuwang-tuwa naman yung babae at sapagkat special ng kanyang mga binisita. Ang kanyang ginawa, naglinis siya ng kanyang bahay at pinalinis niya. Lahat ay ginawa niyang spotlessly clean. Kaya nito dumating yung araw na pagdating ng Diyos, ng kanyang pamilya bisita ay may tumatok sa kanya at ang kanyang kapatid. At ang sabi niya, kapatid, pwede ba punta ka muna sa bahay kasi may tingnan mo yung aking mga pamangkin sapagkat may sakit ang aking mga magulang na dadalhin ko sa ospital. At ang sabi ng babae, pasensya ka na kapatid, hindi ako makakapunta kasi may hindi ako pagbibilang ng bisita sa araw na ito. Bumalik sa ibang araw lang, baka matutulungan na kita. At meron, maya-maya, may tumatok ulit. May isang lalaki, may isang bata na mamalimos at naghingi ng pagkain. At ang sabi ng babae, Tutoy, marami akong pagkain sa kusina. Naganda pa nga ako actually. Pero hindi ko maibibigay sa ngayon sapagkat gusto ko pagkatok ng aking bisita, ay mabubuksan pagkat siya at ihanda kong pagkain na ito para sa kanya. Pero bukas, pagkatapos ng ating bisita ko, ay pwede ka ibibigay ko sa iyo lahat. You know, may naman sa pagkatapos ay meron isang kapitbahay at nanghihingi ng utang. At sabi niya, walang pagkain ng aking anak, makapili ako ng pahila. Sabi niya, bukas, ibibigay ko sa iyo. At magkapag siya naghihintay sa kanyang pagbihirang bisita, at nung siya ay gabinan, walang dumating, hindi dumating ang kanyang hinihintay. At nakatulog siya sa sopa at habang naghihintay siya, habang natutulog siya, napakita sa paligid sa kanyang Diyos. Ang sabi niya sa panaginip, Lord, akala ko ba darating ka sa akin sa araw na ito? At binaganda naman ako. Ang sabi ng Diyos, 3 times I come to you, but you did not allow me to come into your house. Nasa kapatid mo ako, nasa may sakit ako, pero hindi mo ako pinibigyan. Nasa bata ako nagugutom, pero hindi mo ako pinatuloy at pinakain. Nasa kapitbahay mo ako na nangangailangan, pero hindi mo ako pinibigyan. My dear friends, every day is a moment of encounter with God. Who knows? He is sitting next to you. He is sitting next to you. The presence of God is in you. Huwag na po tayo natin hanapin ang Diyos kahit saan. But find Christ in our hearts. Find Christ in our brothers and sisters. Pumunta man tayo ng Holy Land, pumunta man tayo ng mga apparition sites. But if God is not in your heart, you will never find God anywhere. Please find God in your heart, and you will find God everywhere.